Tumataas na daw ang kaso ng HIV sa bansa. Panoorin mo ang video nito hanggang sa uli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos ito ay para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit nyo sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin kung ano nga ba ang sakit na HIV at ano ang pwedeng komplikasyon nito sa ating mga mata. Tara, let's discuss! Recently lang ay nag-propose ang DOH na gawing National Public Health Emergency ang sakit na HIV dahil sa pagtaas ng kaso nito ng 500% sa mga kabataan na edad 15 to 25. Ang pinakabatang na itala ay 12 years old lamang. Ang HIV or Human Immunodeficiency Virus ay isang virus na kayang pahinain ang iyong immune system. Ito yung natural na depensa ng ating mga katawan mula sa impeksyon. Kapag hindi naagapan or nagamot ang HIV, ay pwede itong mag-lead sa tinatawag na AIDS or Acquired Immunodeficiency Syndrome, na kung saan wala na halos panlaban ang ating mga katawan mula sa mga sakit, lalo na sa mga opportunistic na infection. Maraming mga komplikasyon ang pwedeng maidulot ng HIV sa ating mga katawan at kasama ang ating mga mata sa mga pwedeng maapektuhan. Kapag bumagsak ang ating mga immune system, ay pwede nang umatake yung mga organisms tulad ng bacteria, virus, fungus, parasites, at marami pang iba na karaniwan namang hindi naaapektuhan ang mga malulusog na katawan. Ang resulta, pwedeng maapektuhan ang inyong mga mata at magkaroon ng mga sintomas tulad ng pamumula, pananakit, panlabo at worse ay pagkabulag. Narito ang mga ilan sa mga komplikasyon na pwedeng maidulot ng HIV sa ating mga mata. Una, ito yung pinaka-common na pwedeng mag-cause ng komplikasyon sa mata, yung tinatawag na HIV retinopathy. So, nagkakaroon ng damage sa retina dahil sa virus na HIV. Ang itsura nito ay parang diabetic retinopathy or yung komplikasyon sa retina dahil sa mataas na blood sugar sa katawan. Kaming mga ophthalmologists ay pwedeng makakita sa retina ng mga pamumuo ng dugo, mga cotton wool spots at mga microaneurysms. Katulad din ng diabetic retinopathy ay pwede itong asymptomatic or walang maramdaman sa simula pero pwede itong mag-cause ng permanent damage kapag ito ay lumala na. Pangalawang pwedeng maging komplikasyon ng HIV ay yung tinatawag na CMV or cytomegalovirus retinitis. Ang CMV or cytomegalovirus ay isang opportunistic na virus na kung saan umaatake ito kapag sobrang baba ng immune system ng katawan. Ito ay pinakadelikado kapag ang pasyente ay may AIDS na or masyado nang mababa ang kanyang immune system. Aatakihin din ito ang inyong retina na pwedeng mag-cause ng paglabo ng paningin, mga floaters, parang merong parte sa paningin na nawawala, at kapag worse na ay pwedeng mag-cause ng retinal detachment at pagkabulag. Pangatlo ay yung tinatawag na herpes zoster ophthalmicus. Ito naman ay reactivation lamang ng virus na tinatawag na varicella zoster or yung nagdulot ng chickenpox sa isang pasyente. Ang varicella zoster kasi sa ating katawan ay hindi na yan natatanggal at pwede itong ma-reactivate kapag humina ng husto or bumaba ang ating immune system. Kaya ang herpes zoster ophthalmicus ay pwedeng magkaroon ng mga parang lesions ng chickenpox sa paligid ng ating mga mata at pwede rin magkaroon ng pamamaga ng cornea at ng optic nerve. Pang-apat ay tinatawag na toxoplasmosis. Ito naman ay isang parasitic infection na pwedeng mag-cause ng uveitis or pamamaga sa loob ng mata, lalo na sa retina. Panglima ay tinatawag na Kaposi sarcoma. Ito ay isang uri ng cancer na makikita sa balat pero pwede ring makita sa mga eyelids at conjunctiva. So pwedeng magkaroon or makapansin
ng violet or reddish na lesion sa inyong mga mata. Ito naman dahil sa pagbagsak ng immune system ay pwedeng ma-activate yung virus na tinatawag na HHV8 or Human Herpes Virus 8. Isa rin itong opportunistic infection na pwedeng mag-lead sa Kaposi sarcoma. At meron pang ibang mga sakit na pwedeng maapektuhan yung mga iba't ibang parte ng mata. So kailan ba tayo dapat magpatingin sa isang ophthalmologist? Kung ikaw ay na-diagnose na may HIV, ay dapat ma-check ka na ng isang ophthalmologist. Lalo na kung makaramdam ka ng mga simptomas sa mata tulad ng paglabo ng paningin, mga floaters, mga patsing mga nakaharang sa inyong paningin, pamumula at pamamaga ng mata. Huwag na huwag niyong baliwalain ang mga ito dahil kapag ito ay napabayaan ay pwede itong mag-lead sa pagkabulag. At ang maagang gamutan ang susi para maiwasan yung pagkabulag. Napaka-importante kasi na magamot kagad yung HIV. Kaya napakahalaga nung ARV or yung tinatawag na antiretroviral therapy. Dahil ang mga pasyenteng umiinom ng antiretroviral drugs ay lumiliit ang tsansa na magkaroon ng komplikasyon sa mata. Binabawasan din ito ang viral load or yung dami ng virus sa katawan. At pinapalakas din ito ang immune system para kaya ng labanan ng katawan ang mga opportunistic infection tulad ng CMV. Ang isa sa mga sinusukat sa pagbagsak ng immune system ay yung tinatawag na CD4 count. Kung mas mataas ang CD4 count, ay mas maliit ang tsansa na magkaroon ng komplikasyon ang HIV sa mata. At ang pag-take ng antiretroviral drugs ay pwedeng magpataas ng iyong CD4 count. Kaya wag na wag kayong lalagpas sa schedule ng inyong gamutan at panatilihin ang regular check-up sa inyong mga doktor sa inyong HIV, pati na rin sa inyong mga ophthalmologist. Para sa mga HIV positive, ay recommended na magpa-check up kayo sa inyong mga ophthalmologist kahit wala pa kayong sintomas. Dapat every 6 months ay namomonitor kayo o kaya kapag meron na kayong naramdaman na bagong sintomas. Tandaan na ang ilang komplikasyon tulad ng CMV retinitis ay walang simptomas sa simula at kapag nagkaroon na ay ito ay malala na. Kaya ang maagang deteksyon ay katumbas ng maagang lunas para maiwasan ang pagkabulag. Ang usapin na HIV ay hindi lang tungkol sa mata or sa ating mga katawan. Ang usapin na HIV ay dapat may kaakibat na kaalaman, pag-unawa at malasakit. Laging tandaan na ang HIV ay hindi nakukuha sa pakikipagkamay, sa pagyakap, o di kaya sa pakikipag-usap lamang. Tigilan natin ang stigma sa sakit na ito. At ang early na pag-test sa HIV ay hindi po kahihiyan. Ito ay responsibilidad natin sa ating mga sarili, pati na rin sa iba. Kung ikaw naman ay may HIV, ay huwag kang matatakot or mahihiya na magpa-check up sa espesyalista. Dahil walang lugar ang diskriminasyon sa medisina. Ang HIV ay hindi katapusan. Dahil sa tamang gamutan at regular na pag-alaga ay pwede nating maiwasan ang komplikasyon sa mata at mapaganda ang kalidad ng buhay. Kung meron kayong kakilalang may HIV ay dapat itaguyod natin ang tamang impormasyon at suportahan natin sila. And that's it for today's video. Ngayon, alam nyo na yung mga pwedeng komplikasyon ng HIV sa ating mga mata. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.